SEC nagpaalaala at bigay ng babala doon sa mga kumakalat na gumagamit di umano ng mga pangalan o unauthorized at mga platform ng online lending app at mga mobile applications at mga website na ginagamit sa panloloko o sa mga paggamit ng mga pangalan ng Copperstone PH o yung mga online loan app na Mocha Mocha. So sa video ito talakayin natin pag-usapan kung ano ba talaga itong issue na ito about sa Mocha Mocha. At pero bago lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakisuportahan po at pakisubscribe po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share. At para updated po kayo sa mga usapang online lending website, pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga OLA. Ako po ay nagbibigay lang po ng mga payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive and unfair debt collection practices na ginagawa ng mga online lending apps. At hindi po ako nangungonsinti na huwag magbayad ng utang at hindi po ako abogado. Ako po ay simpleng mamamayang kagaya ninyo na nagre-report lang din po ng mga abusive unfair debt collection practices na ginagawa ng mga online loan apps. Ito po ay ayon sa Securities and Exchange Commission Advisory against fraudulent online lending platforms and mobile applications unauthorizedly using the name of Copperstone Lending and Mocha Mocha. Excuse me. The Securities and Exchange Commission or SEC warns the public against fraudulent websites, mobile applications, and online platforms that unauthorizedly use the names and branding of Copperstone Lending Corporation and Mocha Mocha. Reports received by the Commission show that this suspicious platform may be involved in fake online lending activities, phishing, unauthorized collection of personal information, and abusive collection. The public is advised to remain cautious when dealing with online lending applications and websites. Always verify if a financing or lending company is registered with the SEC before transacting. Avoid clicking suspicious links, downloading applications from unverified sources, or sharing personal information, banking details, passwords, and OTPs with unknown entities. Be careful of online lenders asking for advance fees, deposits, or other payments before loan release. Okay? So yun, sabi, mag-ingat daw doon sa mga gumagaya at mga peking website at mga peking online loan app ng Copperstone Lending Incorporation at itong si Mocha Mocha. So, ito lang kasi na nakaraan to, na ang tingin kasi nung iba, hindi ko kinakampihan yung Mocha Mocha rito, ha. Ulitin ko lang, linawin ko lang po yung ibig sabihin ng SEC about the advisory nila. Ang sabi kasi, may mga kumakalat daw na gumagamit o gumagaya at pinipeke yung pangalan ng Mocha Mocha dahil sa ginagawang paglabag nito na pagpapautang at maling pamamaraan ng paniningil, mga pag-abusive collections, yung mga maling pamamaraan ng paniningil, yung pagguha ng ating mga informations, at kung ano, yung mga hahack daw sa mga ating mga info at mga cellphones na ating ginagamit, yung mga yan. Yun nasabi nila, ha, hindi ko galing sa akin yan. So, ano bang ibig sabihin nun? Sabi nga, may mga fake o rebranding na ginagawa yung mga yan na sabi, i-involve daw yan sa mga paglabag nila sa mga maling pamamaraan ng paniningil, sabi. Pero ito lang po masabi ko, no? Ako, mapapayo ko sa inyo, mas mabuting iwasan nyo na lamang pong umutang sa mga online lending apps kung alam nyo naman sa sarili nyo na may mga issue po yung mga yan. Okay? Pag-aralan nyong maigi bago nyo utangan. Alamin nyo ba yung history ng uutangan yung online lending app, kagaya nito si Mocha Mocha, si Copperstone, no? Malinaw naman po kasi yung issue niya na sila ay na-revoke because sa paglabag ng Truth in Lending Act at yung unfair debt collection practices na kanilang naging paglabag do sa memo ng SEC noong 2024. At naibalik nga po yan ng SEC a year noong 2025, noong January. So, yung time na yan, sabi nga nila is revoke at walang lisensya, pero yung time din po na yun, patuloy din po yung pag-ooperate. Ako ulitin ko, ha, hindi ko sinisiraan yung mga lending companies dito. Pinapaalala ko lang sa inyo yung mga history at mga issue ng mga yan. Always remember na hindi porket registered din sa SEC, okay ng utangan. Most of the time, most of them is masasabi ko, 70 to 80% ng mga OLA na SEC registered
ay maraming complaint sa PNP, sa NBI at sa PAOK. At even sa SEC, pansinin nyo, di ba? Ang daming sinasabi dyan ng peke raw, hindi raw yun na totoong website, di raw yun ito. Hindi ko alam kung yun ba totoong maraming complaint na may mga pic ng mga moka-moka apps na nandiyan nagkalat sa mga website. I don't think, no, hindi ko sure kung totoo ba yun o hindi. But one thing I'm sure is talaga medyo maraming issue talaga itong Copperstone lending. May nga ako may kaibigan nga ako nakasama ko sa trabaho. Ito personal lang. Due date niya ngayon. Ngayon din tumawag dun sa asawa. Natawa ko. Dapat, di ba, hindi mo natatawagan yung asawa kung ngayon pa lang yung due date. So, may issue na talaga. Kasi dapat pag gano'n, yung tao mo na mismo, yung may utang, ang tatawagan, hindi yung asawa agad. Kaya natawa ko, sabi ko sa kanya, sa kaibigan ko, sa kasama ko sa trabaho, bayaran mo na lang kung kaya mo bayaran. Ibalik mo na lang yung nahiram mo, tsaka yung tubo, yung interest na ibibigay. Kaya nga sabi niya sa akin, bakit ang laki daw ng tubo? Sabi ko, yan talaga yung pamano. Yung kanilang sistema ng pagpapautang, 7% daily interest. Kaya nga pag nag-due date ka, nag-overdue ka, mas malaki yung babayaran mo. Kaya sabi ko, mas mabuting iwasan nyo na lang yan. Bayaran nyo, tapusin nyo, tapos huwag na kayong umutang. Kasi nga, yung nangyari sa kanya is multiple loans, no? Kaya sabi ko, one things for sure is, mas maging matalino sana kayo bago kayo umutang dyan. Alam niyo yung history, tulad yan. May issue hindi naman iaalit sa mga tao yun. Kaya hindi ko masisisi yung mga nagko-comment sa akin na kung tawagin sila kahit SEC registered na yung pinapakita. Sabi ko sa inyo, balance lang ako rito, no? Sinasabi ko naman yung katotohanan na sila ay SEC registered at naibalik nga ng SEC. Pero hindi ko rin kasi pwedeng ipag-grant, sabi ko huwag niyong bayaran dahil yan ay illegal o may mga maling paglabag sa mga self-regulation practices. Kung may utang po tayo, mapapayo ko lang is ibalik na lang po natin kahit yung principal amount at yung mga sinasabi nilang effective interest rates na ipinapato ng SEC kung hindi talaga kayo magkasundo doon sa laki ng interest o tubo na ipinataw sa inyo. Yun ang masasabi ko. Makipag-ugnayan na lang kung talaga hindi kayang bayaran. Pero in my point, no, masabi ko lang is maging matalino kayo kung ano yung mga inuutangan nyo. Kasi pwedeng may gumaya, sabi natin yun ang sabi nila. Kung sa kwento po nila yun, wala ho tayong magagawa. Ngayon, kung may mga fake dyan, kasi yung SEC registered na mga OLA, is marami talagang paglabag. Yun lang kung napatunayan ko sa mga pagdalo ko sa mga mass filings. Lahat ho kasi na nakakausap ko ron, halos sa lahat ng complaint nila, merong mga moka-moka, meron yung mga, yung mga bene, yung mga pera mo, ang dami po, halos magkakasunod lang yan. Tapos ngayon, ang ginagawa ng mga OLA ngayon, yung mga nakakasuhan, yung mga nagkakaroon ng problema talaga sa korte, yung mga nare-raid, nagpapalit na lang po ng pangalan, pinapayagan na lang po ng SEC yung ganong klase ng sistema ng mga online loan app na nasa rehistro po nila at nasa list of recorded online lending platform. So paalaala lang, muli maging maingat po kayo sa pag-utang dito sa mga online loan app. Sana nakatulong po ang video to ko. Maraming pong salamat sa ulitin.